Hello po, it's me, Quiz Denver. Halos isang linggo po na nasa ospital yung pinsan namin na isa po sa kambal na si Ate Maxine. Nakauwi na po ngayon sila. Kaya naghanda na lang po kami ni mama ng sosopasin tapos prutas na ibibigay ko po kay ate dahil hindi po kami nakapunta kay ate nung nasa ospital siya. Nakaharang pa po yung mga bibidak namin na to. Nako, gumilid kayo, baka maisawag kayo sa sopas. Ngiti lang, para pogi. Nag-step to the left, step to the right na po ako para pumunta kila ate at nabutan ko na nga po sila dito kila Tita Emmy. Nagmamarites na. Biro lang po. Kinakamusta na nga po nila ate si Ate Maxine at nung nakita ko naman po si ate, inakap ko na po siya agad dahil matagal din po namin siyang hindi nakasama. Nakakwentuhan at higit po sa lahat, matagal naming hindi nakabiroan si ate kaya sobrang namiss po namin siya, lalong lalo na ako. Dahil mahirap po talaga sa pakiramdam na alam mo pong nahihirapan at may hinaharap po na mabigat na pagsubok. Yung isa sa taong malapit sa buhay mo at isa po sa palagi nagbibigay ng kulay at saya sa tuwing magkakasama po kami. Share ko po na ganito po yung nangyari. Isang gabi nga po magkasama si Ate Maxine at yung panganay po nilang kapatid na si Ate Precious papauwi na galing po sa trabaho. Tapos maayos naman daw po yung takbo nila habang nakasakay po sa brum-brum ni Ate Precious at hindi pa daw po sila nakakalayo. Kaso po habang nagdadrive si Ate Precious, bigla daw po siyang nasilaw at gumilid po sila ate. Kaso po meron pala dong paangat. Kaya ayun po sa hindi inaasahang pangyayari at wala naman pong may kagustuhan. Hindi na po nakontrol nila ate yung brum-brum kaya tuluyan na po silang sumemblang at kwento po ni Ate Precious na pagbagsak daw po nila ay magkalayo sila. Tapos nawalan daw po ng malay si Ate Maxine kaya si ate po yung mas grabe yung naging tama. Kaya na-confine po si Ate Maxine. Si Ate Precious naman po nagpapagaling sa kanila. Pero kahit ganun po yung nangyari, nagpapasalamat pa din po kami dahil ngayon po nakauwi na si Ate Maxine. Hindi man po sila ganun pakalakas. Ang mahalaga po ay importante. Ang importante po hindi man po sila ate ganun pakalakas pero ligtas nakasama po namin ngayon. At ayan nga po, na-miss din na Ate Maxine yung kwentuhan, biroan at tawanan po namin na magpipinsan kaya nagkukwento na po ulit si ate. Binalik ko! Kasi baka makita niya. Tapos lumalikod ako. Kasi ako nagpapin ko, ginaganyan ko yung umuhan ako. Tapos pagpagpingin ko ulit ako, ganyan. Kumakauli naglako. Tapos ako naman. Walang kain sa kanya eh. Okay, ito nababanat yung tahi. Hindi nga po mapigilan yung tawanan kaya nabibinat daw po yung tahi ni ate dahil meron pong tahi si ate sa pa tapos ulo at may ilang gasgas. Nagkayaya na nga po kaming pumunta kila ate para makapagluto po ng masarap na sopas kaso po maputik yung daan. Pero kahit ganun po, sabi nga po sa kanta na palagi namin ginagawa na magpipinsan, sama-sama tayo at walang mag-iwanan. Kung may problema, tayo-tayo lang, di naman ang magtutulungan. Di pwedeng may maiiwan, lahat kasama pag may kasiyahan. At ayun nga po, nakarating na kami dito dahil binuhat po si Ate Maxine ni Ate M gamit yung malakas niyang braso. May muscle yan. Ay sandali lang po, muscle ko po pala yun, hindi kay Ate M. Share ko lang po na isa po sa dahilan kung bakit ginawan ko po ng content yung nangyari kila ate dahil gusto ko po magpasalamat sa inyong lahat sa pag-aalala kila ate. Lalo na po, salamat po sa mga nanalangin para kila ate at maraming salamat po sa mga tumulong kila ate nung oras na kailangan po nila ng tulong. God bless po sa inyo. Tinitignan niya po namin yung papel ng naging resulta ng nangyari po kay ate at nagkaroon niya po si ate ng mild traumatic brain injury at may 3 pa po pero di ko nasasabihin. Habang lulutuin pa po yung sopas, kakanta po muna kami ng Voltes 5 kahit hindi po namin alam yung lyrics. Jerem Daro, may adobo, kakain na tayo. Oh, di ba? Kumanta lang po kami, umuulan na kaya nung naluto na po ni tita yung sopas, dinala na po ni tita dito sa labas para makakain na po. Pagkain, gusto ko yan. Ayan na nga po yung masarap na sopas na bagay po habang nagmamarites. Ay, mali. Nagsandok na nga po si Ate Marjorie ng masarap na sopas na bagay po habang umuulan at nagkukwentuhan. Kakain na po kami kaya kumain ka na din, eat well.
Sa sobrang delicious, wow, English yun ah. Sa sobrang delicious nga po ng sopas pati mangkok, kakainin ko na din kaya kinuha na po ni Lola, maawa daw po ako sa mangkok nila. Biro lang po. Nung naubos ko na po yung kinakain ko kanina, kinuha po ni Lola dahil sasandokan niya pa daw po ako para madami kong makain at pati po sila ate pinagsandok din ni Lola kahit hindi pa po ubos yung nasa mangkok. Kaya basta may pagkain po na pwedeng kainin, hindi po kami magugutom sa mahal naming Lola dahil hindi po pwedeng tumanggi sa sobrang maasikaso niya. At eto po, inabot ko kanina yung cellphone ko kila ate at sabi ko po na wag na akong videoan pero binidyo pa po pala ako kaya nakita nyo na po tuloy yung lakas kong kumain. Busog, lusog, inom po muna ng tubig na water. Sakto nga po na pagtapos namin kumain, papadating naman po yung pinsan namin na si Ate Claire kahit umuulan. Tapos sumunod din po dito sila mama kasama si Pate kahit gabi na nakasakay po sila sa bilisan tuli naming broom broom. Magse 7:30 na po sa mga oras na to at hindi na daw po sana susunod sila mama dahil malakas yung ulan kaya papatulogin na lang po sana si Pate. Kaso po ayaw pa daw matulog ni Pate at kuya daw po ng kuya tapos nag-aaya dito kaya kahit malakas po yung ulan sumugod sila papunta dito. At namiss nga din po ni Ate Maxine tapos ni Pati na mag-alagaan silang dalawa dahil ayan po si Pate ang lakas kumain o ang nagsusubo po ay yung mami niya. Sa sobrang lakas pong kumain ni Pate lumakas na din siya dahil ginawa niya na pong punching bag yung malakas kong braso. May muscle yan. Share ko lang po na mami nga po yung tawag ni Pate at mga pinsan po naming bata kila Ate Kambal. Dahil simula po sa akin hanggang ngayon kay Pate ay nasanay na po na ang madalas na nag-aalaga ay sila ate pag hindi po sila busy. Wow, English yun ah. Tapos ang tawagan naman po ng mga pinsan ko na sila ate ay tita at minsan po kahit mas matanda sila ate sa akin ang tawag po nila sa akin ay kuya. Opo, ganun nga po yung tawagan nila ate para masanay po yung mga pamangkin at mga pininsan po namin na gumalang. Hops, balik nga po tayo sa nangyari kila Ate Maxine dahil sobrang saludo po ako kila ate dahil kahit mabigat po yung dumating na pagsubok sa kanila ay buong puso, tapang at panalangin po yung ginawa nila ate para makayanan at malagpasan po nila yung pagsubok na dumating. Kaya Ate Maxine at Ate Precious magpagaling at magpalakas po kayo para makapaggala-gala po ulit tayo. Basta palagi nyo lang pong tatandaan mga ate na nandito lang po kami palagi. Tandaan po natin na kahit anuman pong pagsubok yung dumating sa buhay natin, magtiwala lang po tayo palagi na pagsubok lang po yan kaya po nating lagpasan. Welcome back, Ate Maxine! Get well soon! Wow, English yun ah.